Ako si Darius at kung may isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, iyon ay ang araw na bigla akong naging CEO sa edad na 15. Hindi ko pinangarap iyon at lalong hindi ko inasahan na darating ng ganung kabilis. Isang linggo bago mangyari ang lahat, normal pa ang buhay ko. Pumapasok sa school, nag-aaral, at paminsan-minsan ay tumutulong sa opisina ng tatay ko tuwing bakasyon. Kilala ang tatay ko bilang isang respetadong negosyante. Isang taong mula sa wala ay nagtayo ng kumpanyang kinikilala na ngayon sa industriya. Madalas niya akong isinasama noon sa opisina. Hindi para turuan akong mamuno agad, kundi para ipakita kung paano maging responsable. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Nakatanggap ako ng tawag habang nag-aaral ako sa kwarto ko. Nanginginig ang boses ng assistant ng tatay ko habang sinasabi na isinugod siya sa ospital dahil sa stroke. Hindi ko agad na proseso ang mga salita. Pakiramdam ko, parang biglang huminto ang mundo ko. Nang makarating ako sa ospital, nakita ko siya. Nakahiga, nakakabit sa mga makina at walang malay. Doon ko unang naramdaman ang bigat ng responsibilidad na hindi ko pa kayang pangalanan. Lumipas ang ilang araw na halos sa ospital na ako natutulog. Dumating ang mga abogado ng pamilya, pati ang mga senior executives ng kumpanya. Akala ko pag-uusapan lang nila ang kalagayan ng tatay ko, pero nagulat ako nang ipatawag ako sa isang pribadong meeting. Doon ko nalaman na bago pa mangyari ang lahat, naghanda na pala ang tatay ko ng contingency plan. Nakasaad doon na kung sakaling hindi siya makapagtrabaho, ako ang pansamantalang hahalili bilang CEO. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinitigan ko lang ang mga papel na nasa harapan ko, parang hindi totoo ang lahat. 15 pa lang ako. Wala akong sapat na karanasan at higit sa lahat, wala akong kumpiyansa na kaya kong gawin yon. Pero sinabi ng abogado na malinaw ang utos ng tatay ko. Ako ang magmamando ng kumpanya kahit pansamantala lang hanggang sa makabawi siya. Kinabukasan, unang beses kong tumapak sa opisina bilang CEO. Hindi na ako yung batang dumadalaw lang dati. Ngayon, ako na yung taong pinagtitingnan ng lahat. Pagpasok ko pa lang sa lobby, ramdam ko na agad ang kakaibang atmosphere. May mga empleyadong napahinto sa ginagawa nila. May mga nagbubulungan at may ilan na hindi man lang nagtangkang itago ang pagtingin nila sa akin mula ulo hanggang paa. Habang naglalakad ako papunta sa elevator, may narinig akong mahinang tawa sa likod ko. Siya daw yung CEO? Bulong ng isa. Mukhang high school pa, sagot naman ng isa pa, sabay pigil ng tawa. Hindi ko na nilingon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad kahit ramdam ko ang init ng mukha ko. Hindi ko alam kung sa hiya o sa kaba. Pagdating ko sa executive floor, sinalubong ako ng assistant ng tatay ko. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalala pero may halong paggalang na pilit niyang pinapakita. Dinala niya ako sa opisina ng tatay ko. Ngayon ay pansamantala ko ng opisina. Nang buksan ko ang pinto, parang bumalik lahat ng alaala ng mga panahong kasama ko siya roon. Yung mga simpleng pagturo niya sa akin kung paano magbasa ng reports, kung paano makinig sa mga tao, at kung paano gumawa ng desisyon kahit mahirap. Umupo ako sa upuan niya at doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng sitwasyon. Hindi ito laro. Hindi ito simpleng pagsubok lang. Buhay ng maraming empleyado ang nakasalalay sa bawat magiging desisyon ko. At sa labas ng kwartong iyon, alam kong maraming naghihintay na magkamali ako. Ilang minuto pa lang akong nakaupo nang narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Pumasok ang isang senior manager, hindi man lang nag-abala ng ngumiti. May meeting tayo mamaya, sabi niya, diretso sa punto. Board meeting, kailangan mong dumalo. Tumanggo lang ako. Kahit sa loob-loob ko, hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ng mga taong iyon. Alam kong karamihan sa kanila ay mas matagal na sa industriya kaysa sa buong buhay ko. Mas marami silang alam, mas marami silang karanasan. At ako, isang estudyanteng biglang napunta sa posisyon na hindi pa niya lubos maintindihan.
Nang lumabas siya sa opisina, napatingin ako sa salamin sa gilid ng kwarto. Nakita ko ang sarili ko. Isang batang may suot na pormal na damit, pilit tinatago ang kaba sa likod ng seryosong mukha. Doon ko naitanong sa sarili ko, kaya ko ba talaga ito? Pero sa gitna ng lahat ng pagdududa, may isang alaala ang bumalik sa isip ko. Yung huling sinabi ng tatay ko bago siya mawalan ng malay. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot humarap sa problema. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging matapang. Huminga ako ng malalim, saka tumayo mula sa upuan. Hindi ko pa alam kung paano ko gagawin ng lahat, pero alam kong hindi ako pwedeng umatras. Kahit pinagtatawanan ako ng iba, kahit hindi sila naniniwala sa kakayahan ko, kailangan kong simulan. Dahil sa araw na iyon, hindi na ako si Darius na anak ng CEO. Ako na mismo ang CEO at kailangan kong patunayan na hindi lang ako basta bata. Hindi ko makakalimutan ng unang board meeting na dinaluhan ko bilang CEO. Habang naglalakad ako papunta sa conference room, pakiramdam ko bawat hakbang ko ay mas bumibigat. Hindi dahil sa suot kong sapatos, kundi dahil sa mga inaasahan at sa mga pagdududa na alam kong naghihintay sa loob ng kwartong iyon. Pagbukas ko ng pinto, agad tumahimik ang paligid. Pero hindi iyon yung klaseng katahimikan na puno ng respeto. Isa iyong katahimikan na parang may sinusukat, parang may hinihintay na pagkakamali. Isa-isa kong tinignan ng mga taong nakaupo sa mahabang mesa. Mga pamilyar na mukha na dati kong nakikitang nakikipag-usap sa tatay ko nang may paggalang. Pero ngayon, iba ang tingin nila sa akin. May halong pag-aalinlangan, may bahib ng pangmamaliit, at sa iba, lantaran ng kawalan ng tiwala. Umupo ako sa dulo ng mesa, sa upuang dating inuupuan ng tatay ko. At doon ko lalong naramdaman kung gaano kalaki ang puwang na iniwan niya. Nagsimula ang meeting sa isang senior executive na tila walang pakialam kung naroon ako o wala. Diretso siyang nagpresent ng mga ulat, gumagamit ng malalalim na terminolohiya na parang sinasadya niyang gawing komplikado ang lahat. Habang nagsasalita siya, napansin kong may ilang nagbubulungan sa kabilang bahagi ng mesa. Hindi ko man marinig ng buo, sapat na ang ilang salitang nakarating sa akin para maintindihan ng tono nila. Parang OJT lang to. Bulong ng isa, sabay mahinang tawa. May isa pang sumagot. Ewan ko ba kung bakit siya pa ang pinili, wala namang experience. Pinilit kong huwag mag-react. Tumingin lang ako sa mga dokumentong nasa harapan ko kahit ramdam ko ang pag-init ng tenga ko. Gusto kong magsalita, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero naalala ko ang sinabi ng tatay ko, makinig muna bago magsalita. Kaya pinili kong manahimik. Habang nagpapatuloy ang meeting, napansin ko ang paulit-ulit na reklamo ng mga executives. Mabagal daw ang kita, mataas ang gastos, at may ilang projects na hindi umaabot sa target. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang wala silang malinaw na solusyon. Parang sanay na silang magreklamo, pero hindi sanay maghanap ng sagot. May isang manager na biglang tumingin sa akin. May gusto ka bang idagdag? Tanong niya. Pero halata sa tono niya na hindi iyon seryosong tanong. Parang sinasabi niyang, sige niya, subukan mong magsalita. Saglit akong natahimik. Alam kong ito na yung pagkakataon para magsalita, pero hindi pa buo ang mga iniisip ko. Hindi pa malinaw ang kabuuan ng sitwasyon sa akin. Kaya imbes na magsalita ng kung ano lang, umiling ako ng bahagya. Wala pa sa ngayon, sagot ko ng mahinahon. May ilang nagkatinginan at muli kong narinig ang mahinang pagtawa. Para bang lalo lang nilang napatunayan sa sarili nila na wala akong alam. Pero sa loob-loob ko, hindi iyon kahinaan. Alam kong hindi pa ito ang tamang oras para ipakita kung ano ang kaya ko. Sa halip na makipagtalo, mas pinili kong magmasid. Habang nagsasalita sila, isa-isa kong sinusuri ang mga report na ipinapasa sa akin. Tinitingnan ko ang mga numero, ang mga gastos, ang mga kita. May mga bagay na hindi agad napapansin kung hindi ka magtutuon ng pansin. At doon, unti-unti kong nakikita ang mga pattern, mga inconsistencies na tila binabaliwala lang ng lahat. Natapos ang meeting na walang malinaw na direksyon. Isa-isa silang tumayo. May ilan na hindi man lang ako tinapunan ng tingin.
May iba namang dumaan sa harap ko na parang wala lang, na parang hindi ako ang taong may hawak ng pinakamataas na posisyon sa kwartong iyon. Naiwan akong mag-isa sa conference room. Tahimik pero hindi payapa. Ramdam ko ang bigat ng nangyari, pero kasabay nito ay may unti-unting nabubuong determinasyon sa loob ko. Hindi ko kailangang patunayan agad ang sarili ko bilang salita. Mas gusto kong gawin iyon bilang aksyon. Binalikan ko ang mga dokumentong hawak ko. Isa-isa ko itong inayos, sinuri ng mas mabuti. Hindi ako eksperto, pero hindi rin ako walang alam. Lahat ng natutunan ko sa tatay ko, lahat ng oras na tahimik lang akong nakikinig sa kanya noon, ngayon ko unti-unting pinagdudugtong-dugtong. Habang nakaupo ako doon, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi sila matatahimik sa isang salita lang. Hindi maniniwala dahil lang sa posisyon ko. Kailangan kong ipakita sa kanila, hindi bilang anak ng CEO, kundi bilang isang leader na marunong makinig, mag-isip, at gumawa ng tamang desisyon. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas ng conference room. Sa labas, naroon pa rin ang parehong mga tingin. May pagdududa, may panghuhusga. Pero sa pagkakataong iyon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako basta nasasaktan o natitinag. Sa halip, mas lalo akong nagiging determinado. Alam kong simula pa lang ito. At kung ang unang hakbang ko ay manahimik at mag-obserba, handa akong gawin iyon. Dahil sa tamang oras, ipapakita ko sa kanila na nagkamali sila sa paghusga sa akin. Hindi sa pamamagitan ng pakikipagtalo, kundi sa pamamagitan ng mga desisyon na hindi nila inaasahan mula sa isang batang tulad ko. Pagkatapos ng unang board meeting, hindi ako dumiretso sa opisina para magpahinga. Sa halip, dinala ko ang lahat ng dokumentong nakuha ko at isinara ang pinto. Doon nagsimula ang mas tahimik pero mas mabigat na bahagi ng trabaho, ang pag-iintindi sa tunay na kalagayan ng kumpanya. Walang audience, walang tumatawa, pero mas ramdam ko ang presyon dahil alam kong dito nakasalalay kung tama ba ang magiging susunod kong hakbang. Isa-isa kong binuksan ng financial reports. Sa unang tingin, parang normal lang ang takbo. May kita, may gastos, may mga proyekto na patuloy na pinupondohan. Pero habang paulit-ulit ko itong binabasa, may mga detalye na hindi tugma. May ilang projects na patuloy na ginagastosan kahit matagal nang hindi nagbibigay ng malinaw na balik. May mga budget na lumalaki kada buwan pero walang kasiguraduhan kung saan napupunta ang resulta. Napahinto ako sa isang project na matagal nang tumatakbo. Malaki ang pondo nito at base sa report, halos taon na itong nasa development stage. Pero wala akong makita kahit isang konkretong output na maipagmamalaki. Tinignan ko ang mga nakaraang buwan. Pareho ang pattern. Mataas ang gastos, mababa ang progress. Para bang pinipilit na lang itong buhayin kahit hindi na praktikal. Hindi lang iyon ang nakita ko. May isa pang project na halos kapareho ng sitwasyon. Maganda ang konsepto sa papel, pero sa aktwal na operasyon, wala itong malinaw na direksyon. Parang ginagawa lang dahil nasimulan na, hindi dahil may patutunguhan pa. Doon ko unang naramdaman na hindi simpleng kakulangan ng kita ang problema ng kumpanya, mas malalim pa roon. Para bang may mga desisyong ginawa sa nakaraan na hindi na muling sinuri, at ngayon ay unti-unting nagpapabigat sa buong sistema. Napaupo ako ng maayos at tinignan ng kabuuan ng datos. Kung ipagpapatuloy ang ganitong takbo, hindi agad babagsak ang kumpanya, pero unti-unti itong hihina. Parang isang sasakyang patuloy na umaandar pero may sira na sa loob. Hindi agad mapapansin pero darating ang punto na titigil na lang ito bigla. Kinuha ko ang notebook ko at nagsimulang magsulat. Hindi ako sigurado kung tama ang lahat ng nakikita ko, pero malinaw sa akin na may kailangang baguhin. Isinulat ko ang 2 project na pinaka-problematiko, kasama ang mga dahilan kung bakit dapat itong ihinto o baguhin. Hindi yon simpleng desisyon. Alam kong may mga taong naka-assign doon, may mga effort na nailaan, at may mga ego na maaaring matamaan. Pero kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa? Kinabukasan pumasok ako sa opisina ng mas maaga kaysa sa karamihan. Tahimik pa ang buong floor, at iyon ang pagkakataon ko para ihanda ang sarili ko. Ilang beses kong binasang mga notes ko, sinusubukang siguraduhin na malinaw ang bawat punto. Hindi ko gustong magsalita ng kulang sa ebidensya, kailangan kong maging handa. Nang nagsimula ang susunod na meeting, iba na ang pakiramdam ko. Nandun pa rin ang kaba, pero may halong kumpiyansang na hindi ko naramdaman kahapon. Alam kong may sasabihin ako ngayon, at handa akong panindigan iyon.
Habang nagpapatuloy ang usapan, hinintay ko ang tamang pagkakataon. Nang muling lumabas ang usapin tungkol sa mababang kita at mataas na gastos, doon ako nagsalita. May napansin akong pattern sa ilang projects, sabi ko, pilit pinapanatiling steady ang boses ko. Lahat ay napatingin sa akin, marahil dahil hindi nila inaasahang magsasalita ako. Binanggit ko ang 2 project na matagal ko nang sinusuri. Ipinaliwanag ko kung gaano kalaki ang gastos, gaano katagal na itong tumatakbo, at kung gaano kaliit ang naibibigay nitong resulta. Hindi ako nagtaas ng boses, hindi ako naging emosyonal. Direkta lang, base sa datos. Saglit na natahimik ang kwarto, pero hindi iyon ang katahimikang inaasahan ko. Biglang may tumawa. Gusto mong ihinto yung project na yon? Tanong ng isang manager, halatang hindi naniniwala. Alam mo ba kung gaano kalaki na ang nai-invest doon? Sumunod ang isa pa. Hindi ganun kadali yon. Hindi porket may nakita kang numbers, magde-decide ka na agad. Narinig ko muli ang pamilyar na tono, yung pagdududa, yung pangmamaliit. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako natigilan. Alam kong mangyayari ito. Alam ko na malaki na ang nai-invest, sabi ko ng kalmado. Pero kung ipagpapatuloy natin ng walang malinaw na balik, mas lalo lang lalaki ang mawawala. Nagtinginan sila, pero hindi pa rin kumbinsido. Kita ko sa mga mata nila na para sa kanila, isa lang itong ideya mula sa isang batang walang sapat na karanasan. Pero hindi na ako umatras. Hindi man sila agad makumbinse, alam kong ito ang tamang direksyon. At kung kailangan kong ulitin, ipaliwanag at patunayan palalo, handa akong gawin iyon. Sa loob-loob ko alam kong ito pa lang ang simula ng mas mahirap na laban. Hindi sapat na makita ko ang problema. Kailangan kong ipakita sa kanila na may solusyon at higit sa lahat na kaya kong panganahan ang pagbabago kahit hindi sila agad naniniwala sa akin. Hindi ako agad umalis ng conference room matapos ang pagtutol nila sa mga sinabi ko. Tahimik lang akong nakaupo habang unti-unting bumabalik sa ingay ang paligid. Mga bulungan, mga diskusyon na parang hindi na ako kasama. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako nasaktan tulad ng dati. Mas malinaw na sa akin ang kailangan kong gawin. Kung hindi sapat ang simpleng pagsasalita, kailangan kong ipakita sa kanila ang hindi nila kayang baliwalain, mga datos na hindi nila matatakasan. Pagbalik ko sa opisina, agad kong isinara ang pinto at kinuha ang laptop ko. Doon nagsimula ang mas mabusising proseso. Hindi na lang basta pagsusuri ng reports ang ginawa ko. Isa-isa kong kinumpara ang bawat detalye. Monthly expenses, projected returns, actual performance. Hinanap ko ang pinakaugat ng problema, hindi lang yung nakikita sa ibabaw. Napansin ko na ang 2 proyekto na tinukoy ko ay hindi lang basta nalulugi. May pattern sila ng paulit-ulit na pagbabago ng plano, dagdag ng budget at kawalan ng malinaw na resulta. Parang may mga desisyong ginagawa ng padalos-dalos, tapos tinatakpan na lang ng panibagong gastos kapag hindi gumagana. Mas lalo kong naintindihan na hindi ito simpleng operational issue. Ito ay problema sa sistema ng pagdedesisyon. Kumuha ako ng whiteboard sa loob ng opisina at nagsimulang mag-sketch ng flow ng gastos at kita. Para akong estudyante ulit na nagsosolve ng mahirap na problema. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang grado ang nakataya, kundi ang kinabukasan ng kumpanya. Ilang oras akong nakatayo, paulit-ulit na binabalikan ng mga numero, sinusubukang gawing mas malinaw ang bawat koneksyon. Hindi ko namalayan, gabi na pala. Tahimik na ang buong opisina at iilan na lang ang ilaw na bukas. Pero hindi ako tumigil. Sa wakas, nabuo ko ang isang presentasyon. Hindi lang basta opinyon, kundi isang detalyadong paliwanag kung bakit kailangang ihinto o baguhin ang mga proyekto na iyon. May charts, may comparison, at higit sa lahat, may konkretong ebidensya. Kinabukasan, mas maaga ulit akong pumasok. Ramdam ko ang pagod, pero mas malakas ang determinasyon ko. Alam kong ito na ang pagkakataon para ipakita sa kanila na hindi ako basta nagsasalita lang. Hiniling ko sa assistant na ipatawag ulit ang mga key executives para sa isang meeting. Halata sa reaksyon niya na nagulat siya, pero agad din niyang sinunod ang utos ko. Nang nagsimula ang meeting, pareho pa rin ang mga mukha. May duda, may pag-aalinlangan. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako naghintay na tanungin. Tumayo ako at inilabas ang presentasyon ko. Gusto kong ipakita sa inyo ang mas detalyadong analysis ng 2 proyekto na pinag-usapan natin kahapon. Sabi ko, kalmado pero direkta.
Walang emosyon, walang pag-aalinlangan sa boses ko. Isa-isa kong ipinakita ang mga datos. Ipinakita ko kung paano lumalaki ang gastos buwan-buwan, kung paano hindi tumutugma ang projected return sa actual performance, at kung paano paulit-ulit na nauulit ang parehong problema. Hindi ako nagmadali. Bawat slide, pinapaliwanag ko ng malinaw. Parang kinakausap ko lang ang sarili ko habang nag-aaral. Unti-unting nawala ang bulungan sa kwarto. Yung mga kaninang hindi nakatingin sa akin, ngayon ay nakatutok na sa screen. May ilan pang lumapit ng bahagya, parang gustong mas makita ang detalye. Kung ipagpapatuloy natin ito sa loob ng susunod na 6 na buwan, dagdag ko, mas malaki ang mawawala kaysa kung ihihinto natin ngayon at ililipat ang resources sa mas productive na areas. Walang agad nagsalita, hindi tulad kahapon na may tumawa agad, ngayon ay puro katahimikan. Pero iba ang katahimikang iyon, hindi ito pang mamaliit, ito ay pag-iisip. May isang executive ang nagtaas ng kamay, siya yung isa sa mga pinakamatagal sa kumpanya. Saan mo nakuha lahat ng dato na to? Tanong niya. Sa mga reports na ginagamit din natin araw-araw, pinagsama-sama ko lang at tinignan sa ibang paraan. Nagtinginan sila. Kita ko sa mga mata nila na hindi nila inaasahan na kaya kong gawin yon. Hindi pa man sila lubos na kumbinsido, pero naramdaman ko na may nagbago, kahit kunti lang. May isa pang manager ang nagsalita, mas mahinam na kaysa kahapon. Kung sakaling ituloy natin ang suggestion mo, ano ang susunod na hakbang? Doon ko napagtanto na unti-unti nang nagbabago ang tono ng usapan. Hindi na puro pagtutol, may halong pakikinig na. Ipinaliwanag ko ang plano, kung paano ililipat ang budget, kung aling departments ang kailangang tutukan, at kung paanong masusukat ang progress. Hindi perpekto ang plano ko pero malinaw ito at higit sa lahat, may direksyon. Pagkatapos ng presentasyon, nanatiling tahimik ang kwarto sa loob ng ilang segundo. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako kinakabahan sa katahimikan. Alam kong may naipakita ako. Doon ko unang naramdaman na kahit hindi pa nila tuluyang tinatanggap, nagsisimula na silang makinig. At para sa akin, sapat na yon bilang simula. Dahil alam kong sa bawat pagkakataon na mapapatunayan ko ang sarili ko, unti-unti kong mababago ang tingin nila, hindi sa pamamagitan ng edad ko, kundi sa pamamagitan ng ginagawa ko. Hindi pa man tuluyang nawawala ang tensyon sa opisina, dumating agad ang panibagong problema na mas mabigat kaysa sa mga nauna. Isang umaga, habang inaayos ko ang mga dokumento sa mesa ko, biglang pumasok ang assistant ng tatay ko, halatang nagmamadali. Hindi na siya kumatok, dire-diretso siyang lumapit sa akin. May problema tayo, sabi niya, mababa ang boses pero halatang seryoso. Yung isa sa pinakamalaking kliyente natin, gusto nilang umatras sa kontrata. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang kliyenteng tinutukoy niya ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit patuloy na kumikita ang kumpanya. Kapag nawala sila, hindi lang basta bababa ang kita, maaapektuhan ang buong operasyon. Ilang segundo akong natahimik, pilit pinoproseso ang balita. May meeting ba? Tanong ko. Scheduled na, nasa conference room na sila mamaya. Naghihintay ng representative natin. Sagot niya. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi ito simpleng negotiation lang. Ito ay isang sitwasyon kung saan kailanang mong pigilan ang isang desisyon na halos buo na. At sa pagkakataong iyon, walang ibang pwedeng humarap kundi ako. Pagpasok ko sa conference room, ramdam ko agad ang bigat ng atmosphere. Nandoon ang dalawang kinatawan ng kliyente, parehong seryoso ang mukha. Sa kabilang side naman, nandoon ang ilang executives ng kumpanya. Yung iba ay halatang kinakabahan, yung iba naman ay tila naghihintay lang kung ano ang mangyayari. Umupo ako sa gitna, kaharap ang kliyente. Hindi ko ipinakita ang kaba ko, pero sa loob-loob ko, mabilis ang tibok ng puso ko. Alam kong isang maling salita lang ay maaring tuluyang magtulak sa kanila na umalis. Thank you for coming, sabi ko. Pilit pinananatiling steady ang boses ko. Narinig ko na may concerns kayo tungkol sa partnership natin. Diretso silang sumagot. We've been reviewing the performance, sabi ng isa. And to be honest, we're not satisfied with the recent direction of the company. There's no clear system, no consistency.
Hindi ako sumagot agad. Hinayaan kong matapos sila. Isa-isa nilang binanggit ang mga problema, delay sa deliverables, hindi malinaw na proseso at kakulangan sa communication. Habang nagsasalita sila, unti-unti kong nakikita kung paano nagkakaugnay ang lahat ng problema na nakita ko sa reports. Nang matapos sila, doon ako nagsalita. I understand your concerns, sabi ko, at totoo po na may mga pagkukulang sa sistema namin itong mga nakaraang buwan. Napatingin ang ilang executive sa akin, parang nagulat sa pag-aamin ko, pero alam kong hindi ito oras para magpanggap. Mas mahalaga na makita ng kliyente na naiintindihan namin ang problema. But we're already working on it, dagdag ko. In fact, we've started restructuring some of our internal processes. Kinuha ko ang tablet ko at ipinakita ang ilang bahagi ng bagong plano, yung mga pagbabago sa project allocation, ang pagtuon sa mas produktibong areas, at ang pag-aayos ng reporting system. Hindi ito kasing detalyado ng presentasyon ko sa board, pero sapat para ipakita na may direksyon kami. Tama kayo, sabi ko habang nakatingin sa kanila. Hindi sapat ang ginagawa namin dati, pero hindi ibig sabihin noon na hindi na kami pwedeng mag-improve. Tahimik silang nakinig, wala nang interruption, wala nang pagdududa sa tono. Iba ang pakihamdam kumpara sa mga naunang meeting ko. Hindi na ito tungkol sa kung bata ako o hindi. Ito ay tungkol sa kung kaya kong magdala ng solusyon. Give us one chance, sabi ko. We'll prove that this partnership is still worth keeping, not just with promises, but with actual results. Ilang segundo silang tinginan, para bang tinitimbang nila ang bawat salita ko. Ramdam ko ang tensyon sa loob ng kwarto, kahit ang mga executive sa likod ko ay halos hindi humihinga. Sa wakas, nagsalita ang isa sa kanila. We'll give you time, sabi niya, but this is your last chance. Hindi ko agad napansin na napahinga ako ng malalim, parang may biglang nabawas na bigat sa dibdib ko. Hindi pa tayo tuluyang ligtas, pero hindi rin tayo tuluyang nawalan. Thank you, sagot ko. We won't waste it. Paglabas nila ng conference room, nanatili akong nakaupo sandali. Hindi pa rin humuhupa ang adrenaline sa katawan ko, pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako natatakot. Sa halip, mas lalo akong naging determinado. Lumapit sa akin ang isa sa mga executives, yung dating tila hindi naniniwala sa akin. Hindi siya nagsalita agad, tinignan niya lang ako, parang sinusukat kung ano ang sasabihin. Hindi ko akalang kaya mong gawin yon, sabi niya sa huli. Hindi ako nangumiting ng malaki, pero tumanggo lang ako. Kailangan, sagot ko. Habang bumabalik ako sa opisina ko, alam kong nagsisimula ng magbago ang takbo ng lahat. Hindi pa tapos ang laban. Sa totoo lang, mas lalo pa itong humihilap. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi na lang ako basta pinapanood. Unti-unti nang kinikilala. At higit sa lahat, napatunayan ko sa sarili ko na kahit 15 lang ako, kaya kong humarap sa mga sitwasyon kahit ang matatanda ay iniiwasan. Hindi dahil wala akong takot, kung hindi dahil pinili kong hindi magpaapekto rito. Pagkatapos ng meeting sa kliyente, hindi na naging pareho ang tingin ng mga tao sa akin. Hindi pa iyon ganap na respeto, pero hindi na rin puro pagdududa. Ramdam ko iyon sa simpleng paraan ng pakikipag-usap nila. Mas maingat na, mas diretso, at may halong pakikinig na dati ay wala. Pero sa kabila ng mga pagbabagong iyon, alam kong hindi pa tapos ang laban. May mga natitira pa ring hindi kumbinsido at isa na doon ang manager na unang nang insulto sa akin. Siya yung tipo ng tao na hindi basta-basta nagpapakita ng emosyon, pero ramdam mo ang pagtutol niya sa bawat kilos mo. Sa mga meeting, madalas siyang tahimik, pero kapag nagsalita, may diin, parang laging may gustong patunayan. At kahit hindi na siya lantaran na tumatawa tulad ng dati, halata pa rin sa tono niya na hindi niya ako ganap na tinatanggap bilang leader. Isang araw, habang tinatalakay namin ang mga pagbabago sa project allocation, siya ang unang nagtaas ng concern. Sigurado ka bang tama itong ginagawa natin? Tanong niya. Diretso ang tingin sa akin. Malaki ang risk na pinapasok natin. Tahimik akong nakinig, hindi ko siya pinutol kahit ramdam ko ang tensyon sa kwarto. Ang iba naming kasama ay tila naghihintay kung paano ako sasagot. Lahat ng desisyon may risk.
Sagot ko ng mahinahon, pero mas malaki ang risk kung hindi tayo gagalaw. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan lang niya ako, parang sinusubukang hanapan ng butas ang sinabi ko. At paano kung magkamali tayo? Dagdag niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Kung magkamali tayo, aayusin natin. Pero hindi natin malalaman kung tama o mali kung hindi natin susubukan. Ilang segundo siyang natahimik. Hindi siya sumang-ayon pero hindi rin siya tumutol ulit. Sa pagkakataong iyon, sapat na iyon para ipagpatuloy ang usapan. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala ang lahat. Ipinatupad na namin ang mga pagbabago, paglipat ng resources, pag-ayos ng sistema, at mas mahigpit na monitoring ng bawat project. Hindi madali ang proseso. May mga empleyadong nalilito, may mga hindi agad nakaka-adapt, at may ilan pang nagrereklamo. Pero sa kabila ng lahat, napansin ko ang unti-unting pagbabago. Yung mga dati ay hindi ako kinakausap, ngayon ay lumalapit na para magtanong. May mga supervisors na humihingi ng advice at may ilan pa ngang nagkukusa na magbugay ng updates kahit hindi ko hinihingi. Isang hapon, habang naglalakad ako sa production floor, may isang empleyado na lumapit sa akin. Medyo kinakabahan pa siya, pero pinilit niyang magsalita. "Sir, salamat po sa bagong system," sabi niya. "Mas malinaw na po yung ginagawa namin ngayon." Hindi ko inaasahan iyon. Simpleng salita lang pero may bigat. Ngumiti lang ako at tumanggo. "Salamat din sa effort ninyo," sagot ko. Habang naglalakad ako pabalik sa opisina, napaisip ako. Hindi pala kailangang malaki agad ang pagbabago para maramdaman mo ang epekto. Minsan nagsisimula ito sa maliliit na bagay, sa paraan ng pakikipag-usap, sa paraan ng pagtatrabaho, sa paraan ng pagtingin sa isa't isa. Pero kahit may mga ganitong positibong senyales, hindi pa rin nawawala ang pressure. Lalo na kapag naiisip ko ang sinabi ng kliyente, last chance. Bawat desisyon, bawat galaw, may katumbas na posibilidad ng tagumpay o pagkabigo. Isang gabi, naiwan akong mag-isa sa opisina. Tahimik na ulit ang buong floor at ako na lang ang natitirang ilaw sa gitna ng dilim. Nakaupo ako sa mesa ng tatay ko, hawak ang isang lumang larawan namin. Nakangiti siya sa larawan habang nakapatong ang kanyang kamay sa balikat ko. Doon ko naalala kung bakit ko ito ginagawa. Hindi lang para patunayan sa iba na kaya ko, kundi para ipagpatuloy ang sinimulan niya, para hindi masayang ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi ko alam kung tama lahat ng ginagawa ko, bulong ko sa sarili ko, pero sinusubukan ko. Ibinaba ko ang larawan at tumingin sa paligid ng opisina. Hindi na ito kasing nakakatakot tulad ng unang araw ko, hindi na rin ako kasing takot tulad ng dati. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting nagbabago ang kumpanya. Hindi pa perpekto, pero may direksyon na. At kahit may mga taong hindi pa rin kumbinsido, alam kong darating ang araw na makikita rin nila ang buong larawan. Dahil sa bawat araw na lumilipas, hindi lang ang kumpanya ang nagbabago, pati ako. Unti-unti akong natututo, hindi lang kung paano mamuno, kundi paano magtiwala sa sarili ko kahit walang kasiguransyan. At sa kabila ng lahat, nananatili akong kalmado. Hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil natutunan kong yakapin ang hirap bilang bahagi ng proseso. Dahil sa huli, hindi naman pala mahalaga kung ilang beses kang pinagdudahan. Ang mahalaga kung paano mo pinapatunayan ang sarili mo kahit walang naniniwala sa simula. Akala ko handa na ako sa kahit anong problema matapos ang mga nangyari. Pero mali pala ako. May mga pagsubok na kahit gaano kakahanda, iba pa rin ang bigat kapag ikaw na mismo ang nasa gitna nito. Isang umaga, pinatawag ako ng finance team ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Hindi na nila hinintay ang regular meeting. Doon pa lang, alam kong may seryosong nangyari. Pagpasok ko sa conference room, iba ang aura ng lahat. Walang nagsasalita. Nakabukas ang ilang laptops, may mga dokumentong nakalatag sa mesa, at ang mga mukha ng bawat isa ay halatang tensyonado. Umupo ako at tinignan ng finance head. Siya ang unang nagsalita. "May paparating na external audit," sabi niya.
At base sa initial review, may mga records tayo na hindi tugma. Hindi ko agad naintindihan ang buong bigat ng sinabi niya. Anong ibig mong sabihin na hindi tugma? Tanong ko. May mga lumang entries na kulang ang detalye, sagot niya. May mga gastos na hindi malinaw kung saan napunta, at may mga project na hindi maayos ang documentation. Kung hindi natin maaayos ito bago ang audit, pwedeng magkaroon ng malaking problema ang kumpanya. Doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng inefficiency o maling desisyon. Ito ay posibleng magdulot ng legal at reputational damage. At higit sa lahat, hindi ito nangyari sa panahon ko, pero ako ang haharap dito. Tahimik akong nakinig habang ipinapakita nila ang mga detalye. Isa-isa nilang inilatag ang mga inconsistencies. Habang tinitignan ko ang mga numero, napansin kong karamihan sa mga yon ay konektado sa mga project na dati kong tinukoy. Yung mga matagal nang gumagastos pero walang malinaw na resulta. Ibig sabihin, mas malalim pa ang problema kaysa sa inaakala ko. Pagkatapos ng briefing, hindi ako agad nagsalita. Pinagmasdan ko muna ang lahat. Kita ko sa kanila ang takot. Hindi lang para sa kumpanya kundi para sa sarili nilang posisyon. Alam kong kung magulo ang audit, maraming maaapektuhan. Gaano katagal bago dumating ang auditors? Tanong ko. 2 linggo, sagot ng finance head. 2 linggo? Hindi sapat pero yun lang ang meron kami. Okay, sabi ko. Tumayo ako sa upuan. Simulan na natin ngayon. Nagkatinginan sila, parang hindi sigurado kung ano ang ibig kong sabihin. Pero hindi na ako naghintay pa. Inisa-isa ko ang mga kailangang gawin. Re-reviewin ang lahat ng records, ayusin ang documentation, at tukuyin kung saan nagmula ang bawat discrepancy. Hindi ako nag-utos lang, sumama ako sa kanila. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na ako umuuwi. Kasama ko ang finance team hanggang gabi, minsan madaling araw na. Hindi na ako CEO sa paningin ko. Isa na lang akong miyembro ng team na kailangang mag-ayos ng problema. Isa-isa naming binuksan ng mga lumang file. May mga pagkakataon na kulang ang impormasyon, kaya kailangan naming balikan ang mga taong involved sa project. May ilan na nahihirapang magpaliwanag, may iba na hindi na maalala ang detalye. Pero hindi ako nagalit. Alam kong hindi ito oras para maghanap ng masisisi. May isang gabi na halos lahat ay pagod na. Tahimik ang kwarto at ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng keyboard at papel na binabaliktad. Nakita ko ang isa sa mga empleyado na napapahawak sa noo niya. Halatang pagod na. Lumapit ako sa kanya. Okay ka lang? Tanong ko. Tumanggo siya pero halatang hirap na. Gagawin ko po hanggang matapos, sagot niya. Ngumiti lang ako ng bahagya. Hindi natin kailangang tapusin lahat ngayong gabi, pero kailangan nating siguraduhin na tama ang bawat ginagawa natin. Sa mga sandaling iyon, mas lalo kong naiintindihan na ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa paggawa ng desisyon. Ito ay tungkol sa pagiging kasama sa hirap, sa pagpapakita na hindi ka lang nakaupo sa taas habang ang iba ang nahihirapan. Habang papalapit ang araw ng audit, unti-unti naming naaayos ang mga records. Hindi naging perpekto ang lahat pero malinaw na ang sistema. May paliwanag na kami sa bawat discrepancy. At higit sa lahat, may mga pagbabago na naipatupad kami para hindi na ito maulit. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin nawawala ang kaba. Alam kong isang desisyon na lang mula sa auditors ang magdidikta kung tama ba ang ginawa namin o hindi. Sa gabi bago ang audit, naiwan ulit akong mag-isa sa opisina. Nakaupo ako sa harap ng mesa, tinitignan ang mga dokumentong inayos namin. Pagod na ako pero hindi pa rin ako makatulog. Doon ko naisip, kung ito ang tunay na pagsubok, handa ba talaga ako? Huminga ako ng malalim at isinara ang mga mata ko sandali. Naalala ko ang mga araw na pinagdudahan ako, ang mga tawang narinig ko, at ang mga pagkakataon na halos umatras na ako. Pero nandito pa rin ako. At kahit hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, alam kong ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako yung batang natatakot sa tingin ng iba. Isa na akong leader na handang humarap sa resulta. Kahit ano pa ito.
Dumating ang araw ng audit na parang isang mabigat na ulap na unti-unting bumabalot sa buong opisina. Pagpasok ko pa lang sa building, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan. Hindi ito yung karaniwang tahimik na puno ng focus, kundi yung katahimikang may halong kaba. Halos lahat ng empleyado ay maaga, nakaayos ang mga mesa at halatang naghahanda sa kung ano man ang mangyayari. Hindi ako nagsalita ng marami habang papunta sa conference room. Sa bawat hakbang ko, paulit-ulit kong binabalikan sa isip ko ang lahat ng ginawa namin sa loob ng 2 linggo. Lahat ng records na inayos, lahat ng paliwanag na inihanda, lahat ng gabing halos walang tulog. Hindi ko alam kung sapat na ba iyon, pero wala na kaming magagawa kundi harapin ang resulta. Pagpasok ko sa conference room, nandoon na ang auditors. 3 sila. Porma lang suot, tahimik pero seryoso ang aura. Nakaupo na rin ng finance team kasama ang ilang executives. Umupo ako sa gitna, tulad ng mga nakaraang meeting, pero sa pagkakataong iyon, iba ang pakiramdam. Hindi ito negosyasyon, hindi ito presentasyon. Ito ay pagsusuri ng lahat ng ginawa namin at ng lahat ng pagkakulang ng kumpanya. Nagsimula ang audit sa mga simpleng tanong, verification ng basic records, pag-check ng consistency ng reports, at paghihingi ng mga dokumentong sumusuporta sa bawat entry. Habang tumatagal, mas lalong nagiging detalyado ang kanilang pagsusuri. May mga pagkakataon na kailangan naming maghanap agad ng file, may mga tanong na kailangang sagutin sa mismong sandali. Tahimik lang akong nakikinig sa karamihan ng usapan pero handa akong sumagot kapag kinakailangan. Hindi ako nagmamadali, hindi rin ako nagpa-pressure sa bilis ng tanong nila. Bawat sagot, sinisigurado kong malinaw at totoo. May isang bahagi ng audit na tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Ito yung bahagi na may kinalaman sa mga lumang project, yung mga dati kong tinukoy bilang problema. Isa sa mga auditors ang tumingin sa akin. "Can you explain why these discrepancies occurred?" Tanong niya, diretso at walang paligoy-ligoy. Ramdam ko ang tingin ng lahat sa akin. Ito na yung moment na pwedeng magdikta ng buong resulta. Huminga ako ng malalim bago sumagot. "These records were from previous management decisions," sabi ko. "But when we identified the inconsistencies, we immediately conducted a full review and implemented corrective measures." Ipinakita ko ang mga bagong documentation, ang mga adjustments na ginawa namin, at ang sistema na inilagay namin para maiwasan ng parehong problema sa hinaharap. Hindi ko ipinanggi ang pagkakulang. Sa halip, ipinakita ko kung paano namin ito hinarap. Tahimik na nakinig ang auditor habang tinitignan ng mga dokumento. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Para bang sinusuri niya hindi lang ang papel, kundi pati ang sinseridad ng mga sagot ko. "Alright," sabi niya sa huli, sabay tanggo ng bahagya. Hindi iyon malinaw na sagot kung pasado kami o hindi, pero sapat iyon para ipagpatuloy ang proseso. Lumipas ang ilang oras na parang napakahaba. Walang gustong umalis sa pwesto, kahit ang simpleng paghingay parang kailangang kontrolin, hanggang sa dumating ang sandali na hinintay naming lahat. Nagsara ang auditors ng kanilang laptops at nagtinginan. Isa sa kanila ang tumayo at humarap sa amin. "We've completed our review," sabi niya. Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Walang ni isa ang gumalaw. "While there were inconsistencies in previous records, we can see that corrective actions have already been taken. The current system is structured and compliant." Ilang segundo akong hindi nakagalaw. Parang hindi agad pumasok sa isip ko ang ibig sabihin ng sinabi niya. "You passed the audit," tuloy niya. Doon ko naramdaman ang biglang pagluwag ng dibdib ko, parang may bigat na unti-unting nawawala. Sa paligid ko, narinig ko ang mahihinang buntong hinga, ang mga upuan na bahagyang gumalaw, at ang mga taong hindi na mapigilang ngumiti. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang sumunod na nangyari. May isang biglang pumalakpak. Isang simpleng palakpak pero malakas ang dating. Sinundan iyon ng isa pa hanggang sa unti-unti na puno ng tunog ng palakpakan ng buong conference room. Yung mga taong dati akong tinatawanan, ngayon ay nakatingin sa akin na may halong paghanga. Hindi agad ako nakangiti. Nakaupo lang ako. Pinapakinggan ng tunog ng palakpakan, pinoprocess ang lahat ng nangyari. Hindi ito tungkol sa ego o sa pagmamataas.
Ito ay tungkol sa pagpapatunay, hindi sa kanila, kundi sa sarili ko. Unti-unti akong tumayo, tinignan ko ang team ko, yung finance staff na ilang gabi rin walang tulog, yung mga empleyadong tumulong kahit nahirapan, at kahit yung mga executives na dati ay hindi naniniwala sa akin. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa, sabi ko. Tahimik pero malinaw. Salamat sa lahat ng tumulong. Tahimik silang nakinig, pero ramdam ko ang pagbabago. Hindi na ito yung unang araw ko na puno ng duda. Iba na ang tingin nila. Habang lumalabas ako sa conference room, alam kong may isang malaking hakbang na kaming nalagpasan. Pero higit pa doon, may isang bagay na mas mahalaga ang nangyari. Sa unang pagkakataon, hindi na nila akong tinitignan bilang isang batang napunta lang sa posisyon. Nakita nila kung paano ako humarap sa pinakamahirap na sitwasyon at kung paano ko piniling hindi umatras. At doon ko unang naramdaman na nagsisimula na akong maging tunay na leader. Pagkatapos ng audit, hindi agad bumalik sa normal ang lahat. May kakaibang pakiramdam sa buong opisina. Parang may nabago na hindi na maibabalik sa dati. Hindi na ganun kabigat ang mga tingin ng tao at hindi na rin ganun kaingay ang mga bulungan. Pero higit sa lahat, may unti-unting paglapit ang mga tao sa isa't isa, na dati ay parang may pagitan. Sa mga sumunod na araw, mas naging maayos ang daloy ng trabaho. Yung mga sistemang inilagay namin ay nagsisimula ng gumana. Mas malino ang reports, mas organisado ang komunikasyon, at mas mabilis ang pagresponde ng bawat department. Hindi pa perpekto, pero ramdam na ang direksyon. Isang hapon, matapos ang isang mahabang meeting, naiwan akong mag-isa sa conference room. Nakaupo lang ako, tahimik, pinagmamasdan ng mga upuan kanina ay puno ng tao. Naalala ko yung unang beses kong umupo doon. Yung mga tawa, yung mga bulong, at yung pakiramdam na parang hindi ako kabilang. Ngayon, iba na. Hindi man ganap, pero alam kong may nagbago. Habang nag-aayos ako ng mga dokumento, may narinig akong katok sa pinto. Pagtingin ko, nandun ang manager na unang nang insuso sa akin. Siya yung pinakatahimik sa mga nakaraang araw. Pero ramdam ko na may gusto siyang sabihin. "Pwede ba kitang makausap?" Tanong niya, medyo bababa ang boses. Tumanggo ako. "Oo, pasok ka." Pumasok siya at isinara ang pinto. Ilang segundo siyang hindi nagsalita, parang hinahanap ang tamang salita. Hindi ko siya minadali. Hinintay ko lang siya. "Alam mo," panimula niya, sabay hingi ng malalim. "Nagkamali ako sa'yo." Hindi ko agad inaasahan iyon. Hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta aamin ng pagkakamali. "Akala ko nung una, hindi ka magiging seryoso sa trabaho." Dagdag niya. "Akala ko pinasok ka lang dito dahil anak ka ng boss mo." Tahimik lang akong nakinig. Wala akong siningit na salita. Pero nakita ko kung paano mo hinarap lahat. Yung meeting sa client, yung audit, hindi yun basta nagagawa ng kahit sino. Lalo na ng kasing edad mo. Tumanggo ako ng bahagya. Hindi dahil gusto kong ipakita na tama ako, kundi dahil naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. "Pasensya na kung minamaliit kita noon," sabi niya. Hindi ko dapat ginawa yon. Tahimik ulit ang kwarto matapos niyang magsalita. Ramdam ko na hindi madali para sa kanyang umamin ng ganito. At sa totoo lang, hindi ko na rin iniisip ang mga nangyari noon. "Okay lang," sagot ko ng kalmado. Alam ko naman na mahirap tanggapin ang sitwasyon. Napatingin siya sa akin, parang nagulat sa sagot ko. Siguro inaasahan niyang may sasabihin akong iba, na baka ipaalala ko yung mga ginawa niya, o ipakita na may sama ako ng loob. Pero wala na iyon sa isip ko. Mas mahalaga mayon na nagtutulungan tayo, kasi hindi pa tapos ang kailangan nating gawin. Ngumiti siya ng bahagya, at sa unang pagkakataon, hindi iyon pilit. "Tama ka," sabi niya. "At kung okay lang, gusto kong tumulong sa mga susunod mong plano." Tumanggo ako. Kailangan ko ng mga taong marunong magsabi ng totoo, kahit hindi ako sang-ayon minsan. Bahagya siyang natawa. "Mukhang magiging madalas yun," sabi niya. Pagkalabas niya ng kwarto, naiwan akong nakatayo sandali. Hindi ko inaasahan na darating ang ganong usapan. Pero doon ko na-realize na ang pagbabago sa isang grupo ay hindi lang nangyayari sa sistema o sa resulta. Nangyayari rin ito sa relasyon ng bawat isa. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na mas naging bukas ang komunikasyon. Yung mga dating tahimik, ngayon ay nagbibigay na ng opinyon. Yung mga dating tutol, ngayon ay nag-aambag na ng solusyon. At kahit may mga hindi pa rin ganap na kumbinsido, ramdam ko na mas marami nang handang sumabay sa direksyon. Isang beses, habang naglalakad ako sa hallway, may narinig akong dalawang empleyado na nag-uusap.
Hindi nila ako napansin agad. Ang galing pala nung bata. Akala ko talaga dati hindi tatagal. Same, sabi ng isa. Pero iba rin pala kapag may alam talaga. Hindi ako huminto. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad pero hindi ko napigilan ng bahagyang ngiti. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil alam kong hindi ko na kailangang ipilit ang sarili ko sa paningin nila. Nakikita na nila mismo. Pagbalik ko sa opisina, umupo ako sa upuan ng tatay ko. Saglit akong napatingin sa mesa, sa mga papel, sa paligid na dati ay parang napakalaki para sa akin. Ngayon, hindi na ganun kabigat. Hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil natutunan kong harapin ang hirap nang hindi umaatras. At sa puntong iyon, alam kong hindi na ako yung batang unang pumasok sa kwartong ito na puno ng kaba at pagdududa. Hindi pa ako perpekto. Marami pa akong kailangang matutunan. Pero malinaw na sa akin ang isang bagay. Ang tiwala ng iba ay hindi hinihingi. Ito ay pinapatunayan, araw-araw, sa bawat desisyon, sa bawat kilos. At sa wakas, naramdaman ko na hindi na lang ako pinapakinggan dahil sa posisyon ko. Pinapakinggan na nila ako dahil sa kung sino ako bilang leader. Lumipas ang ilang buwan na parang ang bilis. Pero kapag binalikan ko, napakarami nang nangyari. Yung kumpanyang halos malugmok dahil sa maling sistema at pagdududa, unti-unti nang bumabangon. Hindi pa kami perpekto, pero malinaw na ang direksyon namin. Mas maayos ang daloy ng trabaho. Mas disiplinado ang bawat department. At higit sa lahat, mas buo ng tiwala sa isa't isa. Isang umaga, may isang meeting na tinawag para sa buong executive team. Hindi na ito tulad ng dati na puno ng tensyon. Ngayon, mas kalmado ang atmosphere, pero may halong anticipation. May mga bagong reports na ilalahad, mga resulta ng mga pagbabagong ginawa namin sa nakaraang mga buwan. Umupo ako sa parehong upuan kung saan ako unang pinagtawanan. Pero sa pagkakataong iyon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na mabigat, hindi na nakakapanliit. Tahimik lang ako, naghihintay magsimula ang meeting. Isa-isa nilang ipine-present ang data. Tumaas ang performance ng ilang key projects, bumaba ang unnecessary expenses, mas naging stable ang cash flow, at higit sa lahat, yung malaking kliyente na muntik nang umalis, sila pa ang nagpadala ng mensahe ng pasasalamat dahil sa mga pagbabago sa sistema. Habang nakikinig ako, hindi ko maiwasang balikan sa isip ko ang mga unang araw ko sa posisyon na ito, yung mga tawa, yung mga bulong, yung mga sandaling halos gusto ko nang umatras. Kung hindi ko pinili na magpatuloy noon, hindi ko mararanasan ang mga sandaling ito ngayon. Pagkatapos ng presentasyon, tumayo ang isa sa mga senior executives. Siya yung isa sa mga pinakaunang nagduda sa akin. Tinignan niya ang lahat bago bumaling sa akin. Kung babalikan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang buwan, sabi niya, marami sa atin ang nagkamali ng paghuhusga. Tahimik ang buong kwarto, walang gumalaw. Hindi natin inaasahan na sa kabila ng edad niya, kaya niyang pamunuan ng kumpanya sa ganitong sitwasyon. Dagdag niya, narinig ko ang ilang mahinang pagsang-ayon mula sa iba. Pero ngayon, malinaw na sa atin, tuloy niya, na ang kakayahan ay hindi nasusukat sa edad. Hindi ako agad nagsalita. Nakinig lang ako habang unti-unting lumalalim ang katahimikan. May isa pang executive ang nagsalita. Hindi na namin siyang tinitignan bilang bata. Sabi niya, tinitignan na namin siyang bilang leader. Doon ko naramdaman ang kakaibang bigat sa dibdib ko, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa realization. Ito yung bagay na hindi ko kailanmang hiningi, pero pinaghirapan kong makuha. Tumayo ako mula sa upuan ko. Hindi ako sanay magsalita sa harap ng papuri, pero alam kong kailangan kong sabihin ang nasa isip ko. Hindi ko ginawa ang lahat ng ito para patunayan na mas magaling ako. Ginawa ko ito dahil kailangan. Tahimik silang nakinig. Hindi ko rin magagawa ang mga pagbabago kung hindi dahil sa inyo. Dagdag ko, sa bawat isa na tumulong, na nag-adjust at na piniling magtiwala kahit mahirap. Tinignan ko ang bawat mukha sa kwarto. Mga taong dati ay may pagdududa, ngayon ay may paggalang na. Marami pa tayong kailangang ayusin, sabi ko. Pero kung may natutunan ako sa lahat nito, yun ay hindi mahalaga kung ilang taon ka na. Ang mahalaga kung paano ka tumayo kapag nakakaharap ka sa problema. Walang pumalakpak agad, pero hindi iyon kailangan. Kita ko sa mga mata nila na naiintindihan nila.
Pagkatapos ng meeting, isa-isa nilang lumapit, hindi na para magtanong kung kaya ko ba, kundi para magbigay ng updates, magbahagi ng ideya, at magplano para sa susunod na hakbang. Hindi na ako nag-iisa sa paggawa ng desisyon, kasama ko na sila. Habang naglalakad ako pabalik sa opisina, napansin ko ang pagbabago hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Hindi na ako yung batang natatakot na magsalita. Hindi na ako yung nagdadalawang isip sa bawat galaw. Ngayon, alam ko na kung sino ako sa lugar na ito. Pagpasok ko sa opisina ng tatay ko, napatingin ako sa lumang larawan namin. Kinuha ko ito at tinitigan sandali. Ngumiti akong nabahagi. Ginagawa ko lang yung sinabi mo, bulong ko. Ibinaba ko ang larawan at umupo sa mesa. Sa labas ng pinto, naririnig ko ang ingay ng opisina, mga taong nagtatrabaho, mga usapan, mga hakbang. Hindi na ito tunog ng pagdududa, tunog na ito ng pagkilos. At sa sandaling iyon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi nila ako tinanggap dahil sa edad ko, hindi dahil sa posisyon ko. Tinanggap nila ako dahil pinili kong harapin ang bawat hamon ng hindi umaatras, kahit wala akong kasiguraduhan. At yon ang tunay na sukatan ng pagiging leader. Hindi kung gaano kakatanda, kundi kung gaano kakatatag sa gitna ng pagsubok. At doon, nagbago ang lahat, hindi lang para sa kanila, kundi para sa akin.